Tap sa impeachment trial, I want bloodbath. Ang detalye sa balitang yan, hatid ni kapartner Jason Rubrico. Ting na tensyon sa politika ng bansa, matapang at walang pag-aalinlangang hinarap ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Diretsahan niyang sinabi na handa siyang harapin ang anumang magiging hatol, mapa-acquittal man o conviction. Aniya, tanggap na niya ang anumang kahihinatnan ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Hindi rin itinanggi ni VP Sara ang kagustuhan niyang ituloy ang paglilitis sa kabila ng legal na diskarte ng kanyang mga abogado. Para sa kanya, nais niyang maging matindi at malaman ang proseso ng paglilitis. They would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Samantala, hindi na nagulat si VP Sara nang mapabalita ang pagsama ni na dating Senadora Leila de Lima at Attorney Chel Diokno sa kampo ng prosekusyon laban sa kanya. Para sa pangalawang Pangulo, malinaw umano ang dahilan ng kanilang pagsanib. Well, understandable kay Leila de Lima and kay Chel Diokno. They've been very vocal anti-Duterte since birth, yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Sa gitna ng kabi-kabilang issue laban sa mga Duterte, para kay Vice President Sara, hindi pa rito matatapos ang pagbatikos ng ganyang mga kritiko. Ang punot dulo raw ng lahat ng ito ay ang halalan sa 2028. This is about the 2028 election. It's not about ICC. It's not about the impeachment. It's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, wala pa naman siyang malinaw na pahayag kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, sapat na umano ang banta ng kanyang posibleng kandidatura upang umpisahan ang mga hakbang laban sa kanya. These individuals are desperate. Desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. DZRD.